Magsitayo po ang lahat. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, si Jesus ang buktong na anak ng Diyos Ama, sapagkat lubhang maawain ng Diyos Ama, ganoon din ang pagkamaawain ng mabuting pastol na si Jesucristo. Sapagkat tayo rin nilikha na kawangis ng Diyos, likha sa atin ang awa at malasakit sa kapwa. Ipanalangin natin mapag-ihabong pa natin ito upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak
mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa ng makakasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataasan, ikaw lamang o Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadahilan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Pahuri sa Diyos, pahuri sa Diyos, pahuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinababayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa, mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi sila muli pang daranas ng lungkot at agam-agam at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari.
Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasing, dun ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, Jesus, kayong dating nasa malayo, ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan.
kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Mga kapatid, simula ngayon po, ngayong linggong ito, tayo po ay inaanyayahan po ng mahal na pong Jesus Nazareno na sumama sa Kanya, maglaan ng oras upang makapagpahinga ng kahit kaunti. Ito po ang panawagan niya sa atin po, mga kapatid. Ito po ang palagi ang nais niya na higit sa lahat na tayo po'y makasumpong sa Kanya. Alam niyo, makasumpong? Masumpungan natin ang Panginoong Jesus Nazareno, ang mabuting pastol. Taon 33, naganap ito pong ebanghelyo na ito, pero patuloy pa rin po ito para sa ating panahon 2024. Taon 33 sa Jerusalem, ang paanyaya pa po niya sa mga tao na sumunod sa Kanya, na makasumpong tayo at manatili ng ilang mga sandali sa piling ng mabuting pastol. Kaya't pinagpahinga po ng Poong Jesus Nazareno dahil sa pagod ng kanilang misyon, sa lahat ng kanilang pinuntahan, sa lahat ng mga taong kanilang pinaglingkuran, sa lahat ng mga taong kanilang tinuruan, sa misyon na kung saan ay naroon ang isang tugon ng ating Poong Jesus Nazareno. Sabi niya, pumunta kayo sa isang ilang na lugar na kung saan ay makapagpahinga kayo ng kaunti. Magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Tayo po ay tinatawagan din po ng ating Poong Jesus Nazareno na tayo po ay manatili sa harapan
ng kanyang katawan at dugo ang presensya po ng Santisimo Sacramento. O di naman kaya'y nakita niyo na po ba napakagandang adoration chapel ng Basilica ng Poong Jesus Nazareno. Nasa bandang unahan po, pagpasok po ninyo ng Puerta Mayor ay nasa kanan. Naka-expose ang Santisimo Sacramento, ang banal na katawan at dugo ng ating Poong Jesus Nazareno na naghihintay po sa atin araw-araw, linggo-linggo, each week, na tayo makapaglaan upang tayo mamahinga sa Kanya. Susubukan po ninyo, tulad po ng paanyaya niya sa mga apostol, kung ang kapaguran po ninyo sa pagtatrabaho sa buong linggo, kayo dito, kayo doon, puyat, pagod, kailangan din po na may isang panahon para sa sarili sa piling ng ating mabuting pastol upang bigyan, makapag-recharge. Ibig sabihin, ang kapangyarihan po ng Poong Jesus Nazareno na magdulot ng biyaya upang tayo po'y lahat na tunay na makapaglingkod ng wagas at tapat. Sa anumang mga gawain mayroong kayo, yun po'y pag-aalay ng sakripisyo sa Kanya, bagamat nangangailangan po ng isang takdang oras, kaunti, upang makapiling natin ang Poong Jesus Nazareno. Bukod po sa bahay na pagdarasal, bagamat dito po sa inyong mga parokya, sa Santa Cruz, at iba pang sa Binondo ay mayroong mga adoration chapel. Doon po tayo makakasumpong ng biyaya ng ating Poong Jesus Nazareno sa Kanyang katawan at dugo, ang mabuting pastol na magdudulot sa atin ng kaginawahan, magdudulot sa atin ng isang pinakamalalim na pagnanais ng Diyos ng kapayapaan ay ating makamit. Ang banal na presensya ng Diyos sa ating buhay. Ito po'y pagsasanay sa kabanalan, banal na pagsasanay. Tuwing tayo po'y haharap at makikinig o mananahimik sa harapan po ng katawan at dugo ng Poong Jesus Nazareno. May sinasabi po siya sa atin. May idinudulot siyang buhay sa atin. May idinudulot siyang lakas para sa atin. At higit sa lahat, sa pagharap po natin sa Kanya, sa paglalaan ng 30 minutes o isang oras, o malapit o wala kayong gagawin pang iba, ay magbabad sa harapan ng Kanyang kabanal-banalang katawan at dugo. Siya ay mabuting pastol na siyang aakay, yayakap, aakbay sa anumang mga iba't ibang pagdaloy ng ating buhay. Tulad ng ginawa niya sa mga apostol. Sabi, mamahinga kayo sa isang ilang na lugar, kahit kaunti, ibig sabihin, sa piling ng Poong Jesus Nazareno. Na sa kabila ng kanilang mga pagod, sa misyon na kanilang mga ginawa, ay kailangan bumalik, kapiling ang Poong Jesus Nazareno. Recharge. Tayo rin po ganun, sapagkat ang katawan at dugo ng ating Poong Jesus Nazareno ay magbibigay ng lakas sa atin. Magbibigay ng isang pinakamaliwanag kung tayo po'y dumadaan sa iba't ibang kadiliman ng ating buhay, iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga bagay na makabibigay sa atin ng kaluguran. Kada pagharap po natin sa Kanya, ang Diyos ay nalulugod sa atin, natutuwa, kasi hindi natin siya kinakalimutan. At higit sa lahat, ang Diyos, ang mabuting pastol, ay kailanman ay hindi nakakalimot sa atin. Kahit nais ko po kayong anyayahan, doon po sa Adoration Chapel po na napakaganda na pinagawa po ni Father Jun Sescon, upang kung nais po ninyo pagkatapos ng misa o bago magmisa o mga araw na walang misa, ay makapaglaan kayo ng ilang minuto na handon. Minamasdan kayo ng Poong Jesus Nazareno at minamasdan din po ninyo siya, ang mabuting pastol na magbibigay kagaanan sa anumang mga kabigatan ng ating mga dinaranas sa buhay na ito. O pagod sa trabaho, o pagod sa iba't ibang mga inyong mga activities na hindi nyo alam kung anong gagawin sa inyong sarili, humarap tayo sa mabuting pastol
sa katawan at dugo ng Poong Jesus Nazareno. Naririto rin po siya. Naririto siya. Buhay ang katawan at dugo ng ating Poong Jesus Nazareno. Subukan po ninyo. Inaanyayahan po tayo niya na kung makapaglaan tayo kahit 30 minutes, 15 minutes, nakapananahimik upang tayo po'y tumanggap ng anumang biyaya na ating kinakailangan mula sa Kanya. Anumang mga bagay na tayo'y nawawala sa ating sarili, aakayin tayo ng mabuting pastol, ang Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat at ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ni Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto, at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, namalas natin ang awa at malasakit ng Diyos, kaya't buong pagtitiwala nating idalangin sa Kanya, Panginoon, kaawa mo at kamit dinggin. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Pagpalain mo nawa at gawing mga tunay na pastol ang iyong kawan, ang Santo Papa, mga obispo, kaparian, at mga pinunong laiko, nang sa gayoy patuloy silang mga laga ng inyong bayang hinirang at mag-alay ng mga sarili tungo sa kaganapan ng iyong kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo at kami dinggin. Tulungan mo, Diyos Ama, ang mga namumuno sa aming pamahalaan na sundan ang halimbawa ni Jesus na mabuting pastol, maawain, mapagpakumbaba, at tapat sa sinumpaang tungkuling pangalagaan ang karapatan at dignidad ng kanilang mga pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land, at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman, at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mamuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Ipamalas mo, Diyos Ama, ang liwanag ng buhay nang walang hanggang sa mga kapatid naming nahimlay, nang sa gayoy manatiling buhay ang kanilang pag-asang sila'y muling mabubuhay. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Punuin mo kami ng iyong kagandahang loob at awa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsupo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at anak ngayon
ng ngayon magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinagutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalan gaya ng iyong kaloob. Sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong kagandahang loob. Kami iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito
sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco, naming Santo Papa, at ni Jose, Cardinal at Bingkula, naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Umawit po tayong lahat sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami
tukso at ialihan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin, kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakelanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Meron po tayong ugaling Katoliko na bago po pagpasok po sa simbahan, kung nasaan po ang Santissimo Sacramento, ay yumuyuko po, nagbabaw. Sinasalubong tayo rin ay nagbibigay galang. So pagpasok po natin doon sa Puerta Mayor, doon po sa kanan, bahagi, ay naroon po ang Santissimo Sacramento. Bago magpatuloy pumasok dito, ay yumukod. Bilang paggalang sa Kanya, bilang pagpipitagan, at yung presensya po ng Poong Jesus Nazareno sa banal na Eucharistia. Unahin po natin yun na tayo po ay yuyukod, at bago umalis po at bago lumabas ng Basilika, nasa kaliwa, kung lalabas kayo ng Puerta Mayor, doon po. Ako sa gilid naman, andito po ang tabernakulo, ay wag po tayong basta dire-diretso. Magbigay galang po tayo reverensya. Kung saan man tayo pinto lalabas, ay narinito po sa tabernakulo. Yumuyuko po tayo bilang pagkilala na naririyan po ang katawan at dugo po ng Poong Jesus Nazareno sa tabernakulo. Gawin po natin ito. Nakikita po tayo. Nadarama po ng Diyos tayo. So ipadama rin po natin sa Kanya na hindi lang basta merong isang bagay diyan, kundi binibigyan po natin ng pahalaga. Hindi naman po masakit yumuko. Hindi po. Effortless.
Kasi binibigyan natin ng galang ang Santisimo Sakramento. Kaya kanina po, bago po ako magbasa ng Ebanghelyo, ay yumukod po ako bago umakyat po dyan sa ambo. Kasi naririyan po siya. So gawin po natin, ugaling Katoliko po yun, bilang pagbibigay halaga sa banal na presensya po ng ating pong Jesus Nazareno sa Santisimo Sakramento ang kanyang katawan at dugo. Gawin po natin yun. Blessing po yun eh. Saka mag-sign of the cross. So gawin po natin yun kasi biyaya po sa kanya nagmumula ang lahat. Sumainong Panginoon, At sumayo rin ang pagbabasbas, mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawaan nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nila mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalaala nilang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, para aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Happy birthday!